We walk hand in hand, we dream together. We giggle and laugh like kids forever. We're two different people, but we're having fun. We talk about anything under the sun. We are sisters, we are friends. We've got magic that never ends. I got you, sis, you got me. The best of friends we'll always, always be. We always have fun being together. You know me the best, we're friends forever. Through good times and bad, I'm here for you, sis. Right by your side, hit or miss. We are sisters, we are friends. Got magic that never ends. I got you, sis, you got me. The best of friends, the best of friends. The best of friends we'll always, always be. We are sisters, we are sisters. Jen, yes. Ba ang naniniwala na kahit na anong pag-aaruga at pag-aalaga ng ina sa kanyang anak, dumarating yung point na, of course, hinahanap niya ang kanyang father. Iba rin kasi yung maibabahagi ng isang ama sa kanyang anak. Influence, di ba? Exactly. Siyempre, lalo na kung lalaki ang mga anak mo. Katulad ko, 2 lalaki, hindi ba? Isipin ko. Wala nga tayong kapatid na lalaki. So, Minsan iniisip ko, paano kung malalaki na sila at meron sila mga gustong malaman at gustong matanong, lalo na pag nagbibinata na. Ayan, yung mga stage na yan sa buhay nila na meron sila mga certain questions that need to be answered na lalaki lang tanging makakasagot. tatay lang nila talaga makakasagot ng tama. Well, kung ano man yung tanong nila, masasagot yan ng ating mga bisita ngayon dahil sila yung mga experts sa pagpapalaki ng mga lalaking anak. Of course, mga sis, dahil mga celebrity dads ang guests natin today. At kasama rin nila ang equally talented, handsome, and successful sons nila na sila mismo ay mga celebrities din. Paano nga ba magpalaki ng mga celebrity son? At paano di magpalaki ng celebrity dads? Well, malalaman natin kung yung puno at saka yung bunga ay talaga magkapareho. Dito po, sa Sis! Sila po ang Sis. Ngayon kasama naman po natin, ito pa rin, syempre, father and son tandem. Yan ang tawag sa kanila. Syempre, si Governor Lito Lapid and Mark Lapid. Nako, ano ba yan, Gov? Paano nga bang maging ama? Mahirap, pero masarap, di ba? Diba? And politician ka rin pala. So pareho kayong dalawa, meron pala kayong common interest aside from girls. Ina-advise niyo siya sa kung, hindi naman siguro sa kung paano niya patakbuhin o paano niya gawin yung trabaho niya, pero pinag-uusapan niyo yung mga bagay-bagay na ganyan. Kung minsan siya pang advisor ko, dahil siya nakatapos siya ng pag-aaral ako, hanggang high school graduate lang ako. Kaya siguro dahil siya mas marunong siya sa akin. Kaya sabi ko, paki-advise mo nga ako, anak, sabi ko. Talaga? Actually, parang tulungan lang sa office din ng papa ko tsaka sa office ko. Kasi SK president ako ng Pampanga and board member, so under ako sa kanya. Talaga, so kahit pala nasa work, nakikita rin kayo. Yung isa trabaho namin, artista, tapos politika. Oo nga. At saka, si Gov pala nag-direct ng movie mo. Oo, yeah. First time niyang ginamit yung name niya na Lito Lapid talaga. As So director. dati is other ang ginagamit niya. Paano nga bang maging ama si Gov? Stricto, lalo na pag sa shooting. Kahit hanggang ngayon, stricto pa rin siya. Oo, kasi ang sa kanya is trabaho po is trabaho. So walang, kumbaga, walang special treatment pag trabaho. At saka kahit anak niyo siya, walang special treatment. Wala hanggat kaya niya, sabi ko, kasi nakikipagtrabaho lang tayo, nakikipagsweldo tayo, may sumusweldo sa atin. Sabi ko, para masaya naman yung producer namin na talagang binibigay namin yung talagang todo-todong trabaho. Walang pabaya yan, talagang dire-diretso yan. Kung pwede lang magdamag hanggat matapos yung shooting. Sa lang, matapos lang. Sa matapos ang trabaho. Siyempre, Gov, pag mga bata, mahilig magtanong yan eh. Yung kung ano-ano yung nagtatanong yan. Meron bang isang tanong sa inyo si Mark nung bata? Siguro na hindi niyo makakalimutan.
Wala, nung bata siya kasi nga, kanina, nasabi nga niya, dahil lagi ako, kasi nung araw, 7 ginagawa akong pelikula. Sabay-sabay? Halos natutulog na lang ako sa sasakyan, minsan sa location, doon sa ilalim ng puno. Kaya wala akong natandaan yung tanong niya nung, pero ang hiningi lang niya noon, sabi niya, gusto kong mag-artista. Pinigilan ko siya. Nung time na yun. Sabi ko sa kanya, kondisyon. Papayag ako mag-artista ka kung makakatapos ka ng pag-aaral mo. Kasi ako gobernador ako. Dito lapid na ako, linalait pa rin ako ng mga kalaban ko sa politika dahil hindi ako nakatapos ng kolehiyo. Kaya sabi ko, ayokong maranasan mo yun. Kailangan, sabi ko, tapusin mo muna. At nandito pa naman ako, magagabayan kita. Ang parati nyo ba sinasabi sa kanya, alagaan mo lang yung pangalan mo? Siyempre, nung time na yon, since sabi mo nga, ang daddy mo parating wala because nag-work siya parati. Was there ever a time na pag nandiyan siya, nagpapaspoil ka? Or para to make up for it? Hindi naman. Actually kasi dahil nga yung, kumbaga dahil palagi siyang wala, diba? Medyo lumayo yung, kumbaga yung, parang pag nandyan siya, ilang na ilang kaming lumapit sa kanya. Basta ang gusto lang namin sa kanya is yung presence niya. Pero aside from that, hindi kami dahil medyo nga, 'di ba pag bata, medyo yung emotions mo masyadong mataas. So, ngayon pa lang time na to na parang nagkakaintindihan kami. So, ngayon pa lang yung time na every Sunday nagkikita-kita kami, kumakain kami sa labas, or nagpipiknik kami sa beach, mga ganyan. Which na yung time na dapat noon, ngayon pa lang nangyayari. Kailan mo naman naisip na parang gusto mo sumunod sa footsteps ni Gov? Kasi ngayon, in politics ka rin at saka showbiz. Mula pa nung bata ako. Basta kakayanin ko rin, susundan ko. Politics? Nauna ba siya sa'yo o nauna ka sa kanya? Nauna siya sa politics, then 17 years old ako nung pumasok ako sa politics. Humabol ako bilang SK. Kasi hindi nga ako pwedeng mag-artista dahil hindi pa niya ako papayagan dahil hindi pa ako tapos. So, ang kondisyon niya nung nag-politics ako, basta pag may bumaba sa grades ko, resign ako sa position ko. Kayo, Gov, kung papipiliin kayo, saan nyo gustong mas mag-concentrate si Mark? Sa politika o sa kanyang pag-aartista? Parehong kung pwede nga lang sana, business na lang siya. Diba? Kung pwede iiwas sa pareho. Iwasan niya pareho dahil kasi ang politika kahit na below the belt, pati laman ng bituka mo, kakalkalin, hindi ka rin makatulog dahil depensa ka ng depensa. Kung sino yung mga kalaban mo sa politika, tira ng tira. Sa pag-aartista, karamihan alam mo naman ang buhay ng artista. Siyempre, medyo magulo. Magulo din. Lalong-lalo na kung gusto nilang manahimik, mag-asawa. Siyempre, may papasok. Sorry kung ano man. Si Gov, okay lang yung Gov. Yun nga, parang mga puro mga controversy yan, di ba? Kaya kung pwede, business, manahimik ka, ganito. Pero walang magagawa. May kasabihan nga yung mga tatanda, kung ano raw pinakain mo doon sa bata, yun din ang aanihin niya. Na, kung artista ka, mag-aartista rin yan. Ikaw, Mark, pag kami bumabati ko sa daddy mo, syempre, lalo na sa politika, dahil sa showbiz, parang si Gov, hindi naman siya namumroblema masyado sa intriga. Pero pagdating sa politika, iba nga kasi ang pagbabatikos nila eh. Iba. Paano mo dinidepensahan ng daddy mo? Dinidepensahan ko siya in a way na hindi ko ipinapakita sa kanila na in favor ako masyado sa kanya, pero ipinaalam ko yung sitwasyon, kung ano yung totoo. Kumbaga ito yung totoo. Okay, kasi I have a independent office aside sa office niya. So, representative ako sa provincial board. So, syempre, i-discuss ko yun sa provincial board. Pero not usually in favor, pero to clarify yung sitwasyon niya. Binibigyan mo ba ng emotional support ng daddy mo? Oo, lahat. Kahit saan, full support. Magkasundo ba kayo pagdating sa mga gimmick, sa mga choice of career? Sabi nga ni daddy mo, sana kung pwede sa business ka na lang. Wala din sa dalawa. Saan? Sa mga girls? Sa gimmick? Sa mga girls? Nagkakasundo kayo sa ganun? Hindi, kasi hindi siya lumalabas ng bahay. Hindi siya Talaga, gumigimik. Sa bahay lang kayo? Good boy. Pari ako eh. So, gimmick kami. Dahil, siyempre, bata pa kami. So, sabi nga niya minsan na napakaswerte nyo. Nung kaming bata, hindi namin natikman yan. Wala kami yan. So,
Sabi ko nga, malas nyo. Swerte namin. So, ano mo, close kayong dalawa? As in really close relationship nyo nag-uusap. ngayon? Kasi parehas po ng line of work namin eh. Iisa lang eh. So kahit saan kami, hindi pwedeng hindi kami magkita at mag-usap. At kailangan namin yung suporta ng isa't isa dahil isa lang. Sa tingin mo, Mark, all those years na wala ang daddy mo na nagtatrabaho siya, ngayon na parang bumabawi siya sa inyo, mas na-appreciate nyo? Opo, at least, yun nga po, yung kahit yung mga kapatid ko, ngayon pa lang po na-appreciate yung, kumbaga, yung pagkukulang po noon. At matatanda na rin naman po kami para intindihin namin yung sitwasyon. So, hindi namin kailangan, kumbaga, pagsamaan ng loob pala yung mga noon. Dahil, kung ano kami ngayon, utang namin sa kanya dahil doon. That's right. Alam nyo, makakasama pa natin ng iba pang mga fathers and sons sa pagbabalik po ng Sis. Well, I've been blessed. I've been blessed. Nawalan ako ng teenage life because I had to concentrate on my responsibility towards Gabby and Ira at that time. Yun, until things turn out well, ayun naman, okay naman, successful naman, so far, so good. Yung sa akin, nung unang makita ko yung pangalan, ang feeling ko na parang I have created life. Na parang It's a miracle. Yung bang I feel like a little God. Ganun palang pakiramdam ng isang nakakalikha ka ng... Mga celebrity dads muna ang makakakwentuhan natin today. At isa sa mga batikang veteran actors ngayon, ang sabi niya, tough daw ang pagpapalaki niya sa kanyang 4 na anak na lalaki dahil ayaw daw niyang lumaki tong mga bading. Okay. Dito na kami, Nico Legaspi. Nakilala siya as a dramatic actor, pero ngayon mas kilala siya na isang napakagaling na kontrabida sa mga action movies. And of course, siya ang proud dad ng teen idol who is also now a recording star, Gabby Aizen Martins. Welcome back here. Okay, it's nice to have both of you back kasi second time niyo na. Pero ngayon, iba naman kasi tungkol sa pagiging daddies. Okay, how are you as a dad? Strict? Are you strict? Ako, sort of. Kasi gusto kong yung isang bagay na dapat nagawin ng bata na sa kabutihan, yun ang maituro ko sa kanila. Pero minsan hindi nangyayari yun dahil meron silang mga ways sa mga bata. May sarili, oo. Kaya doon nagkakaroon ng konting conflict. Pero as much as possible, nag-i-insist ako na to the point na sinasabi ng disciplinarian, pero hindi naman. I just want something that is right. Yeah. In other words, kung meron lang sila mga bagay na hindi ginagawang tama, yun lang naman ang gusto mong i-correct. Yun. Then later on, kung ano man ang gusto nilang gawin, parang syempre, they have to lead their own lives din, di ba? Okay, Pero minsan, Tito Lito, totoo ba yun? Pinalaki nyo sila in a tough way para hindi sila maging bading? Oo, kasi nag-aalala ko. Puro mga lalaki. So, yan, napapalo ko yung mga Question, is it really a big thing? Big thing? Kasi di ba, siguro, because you're men, so, importante ba yun sa inyo na yung mga anak nyo, Turuan mo maging lalaki. Oo, parang gano'n, di ba? Well, never really dawned on me, pero I've been asked that question already. Pero ang nasagot ko noon sa tanong na yan, well, kung I only have 2 sons and 4 daughters. Kung isa sa kanila lumaking bading, I also have to learn to adjust to that. And accept. Hindi ko naman gugulpihin yun para maging, there's no other way to turn a gay person into a man, no? Kailangan ko lang tanggapin yun. Well, in my case, being strict, sa pag-aaral lang, stricto ako. Pero I'm a very easy dad, very understanding, playful dad. Pero pag maliliit pa mga bata, madali lang yan eh. You just give them their needs, that's easy. Pero ang parenting talaga pag lumalaki ng mga bata, lalo pag binata na, dalaga na, doon talaga nag-umpisa ang parenting. Actually, parang I've always thought na ang mga bata, mas mahirap alagaan pagka maliliit sila because syempre, they get rowdy. And sometimes, hindi rin ganun kadaling mag-explain. Ay, naisip ko parati, pag mga teenager na, may utak na yan eh. May sariling isip na yan, so yun ang bibigyan mo yun ng guidance. Yun ang mas mahirap pala. Para hindi maligaw. Anong klase? How do you discipline your children? You believe in spanking? Namamalo ba kayo? No, ako lumaki ako sa ganun. No, I don't believe in spanking. Talaga? Ako lumaki ako sa sinturon. Kami magkakapatid. Talaga? Hindi, pero sinisinturon kayo. Hindi, si daddy. Yung mga bata, sinisintron ko noong araw, habang maliit sila. Up to what age? Siguro mga about 10, 11. Talaga, Kasi minsan matitigas ang ulo. Minsan hindi mo rin diba? you don't practice that that way of disciplining by spanking. Pero minsan
Pag sobra na rin minsan, napapalo mo rin. Pero it's not routine na pag konting mali, palo. Hindi naman. In my case, Yeah, of course. Dahil kasi minsan, Tapos pagkatapos napalo mo, mo guilty ka. pagkatapos ipaliwanag mo kung bakit Bakit? napalo. Para maintindihan nila na yung pagkakapalong yon ay sa ikabubuti nila. O kaya meron kang puntos na gustong ipaalam sa kanila. Pero hindi naman, hindi May naman kasabihan palo na, na, yung, kahit ano nila kasalanan, palo. May kasabihan kasi, spare the rod, spoil the child. Well, that's also true. That's true also. How did you feel when your sons first came out? Yung first time na nakita niyo sila, baby, wow, kabalot, how did it feel? Ako, umiyak ako. Talaga? Hindi ako makapaniwala. I was only 16 years old. 16 years Saka old. hindi ako nabahala sa magiging future niya. You were also or a child future yourself. ko. I was also a kid. Although, well, I've been blessed I've been blessed. Nawalan ako ng teenage life because I had to concentrate for my responsibility towards Gabby and Ira at that time. Yun, until things turn out well, ayun naman, okay naman, successful naman, so far, so good. Yung sa akin, nung unang makita ko yung panganay, ang feeling ko na parang I have created life. Na parang It's a miracle. Oo, yung bang I feel like a little God. Ganun palang pakiramdam ng isang nakakalikha ka ng buhay. At mula doon, maraming pagbabago na ganap sa akin. For example, like, nung araw, nung panahon na yun, ako yung nagsisigarilyo. Sabi ko, kung ako'y magkakasakit at ang batang ito ay walang mag-aalaga, kawawa naman. So, ang ginawa ko ay stop smoking. Smoking? Mga bisyo. Tapos, ipinipare ko ang sarili ko para sa pag-aalaga ng bata. Ganon ang nangyari sa akin. Wow, no? Change ka talaga, no? How about first walk? First walk, I was there. Were you? Oo naman, oo naman. Hindi masyadong significant sa akin yung first Yung walk. first walk. Paano yung first word? First time na sinabi nilang dada, daddy. Di ba parang ano yun? Parang, wow, kilala niya ako. Wow, normal. Ang sa akin yun, nung magkaroon ng isang insidente yung sa panganay, first time kasi, mga 12 midnight yun, hindi makahinga yung bata. Dito, ang hinga dito sa bibig. Eh di tinakbo namin sa ospital. Yung pala, merong malaking nakabara dito sa ilong. Yun lang pala, kinuha lang yung ano. Ayun, nakahinga na. Pero ang ganun ka-concern ang mga magulang na sa isang pagbabago ng bata na nakakala mong baka malagay ito sa alanganin, magasakit o anumang bagay, naandun yung pangamba, naandun yung pag-alala, dali mo agad sa ospital. Like in his case, when his first son was born, he had to stop all these things, no? Wala mangyari sa kanya, nalagaan niya sarili niya. Si Gabby naman, when he was born, siya nagbigay sa akin ng direksyon sa buhay. Something to focus on. Since I was only 16 years old, Oo, I still wanted to play. Oh, ano? You know, teenage life. 16 ako And nabigyan ako ng direksyon kahit papaano. Okay, I think Education the initial years of the kids, ano yan sa nanay yan di ba? Yun ang, kumbaga, sa excitement niyan sa nanay. Siyempre, para sa mga lalaki na may mga son, ang interesting dyan is when teenage life comes in. Pag na-in love na, pag may mga girlfriend na yung tinatawagan. Kasi dyan na kayo magkakasundo yung dad. There's this girl Paano yun? How do you teach them about girls? In my case, minsan nakikita ko ang traits ko sa kanya. Like? Pagdating sa panliligaw. Pareho ba kayo ng mga type ng girls? Ako mahirap Pareho yun. kaming fetish. Like, pero which is? feet. We like nice feet. Basically, yun lang. Paano ka naka-close shoes yung girl? Hindi naman makikita yung feet. Yun ang suspense. Yun ang suspense. Ang decision making is when you see the Is toes he open na. with you? Is he open with you? Pero ganun din kasi it's also, he has the right to have his privacy Of also. course. Pero pag may problema lang, pero so far naman wala, mukhang masaya naman si Gabby. Tsaka wala naman akong tutol, ako naman all-out support ako. Hindi ka naman nagsasabi sa kanya, anak kasi dapat ganito yan, ganito yan. Hindi, tinuturuan ko siya. Kung isa lang. Huwag naman yung... Madami. Oo, pangit Madami kasabay. Pangit. Tapos sasabihin nila. Tapos sabi ko, alagaan mo yan kasi may hirapan ka makakuha ng nung babae dahil may hirapan kang tanggapin ng magulang dahil anak na ni Mark Hill. And sometimes yung mentality ng tao, baka nagmana yan sa tatay. Di ba? Pangit yung ganun. So I tell them, huwag naman. Show them the real me. Na Ang sa experience ko, hindi ko malimutan dyan, yung kay Claire Ligas, pinunod kami sa Chicago. Kasi doon nagbinata yung mga bata
Ngayon, na-involve sa isang babae, ano mo naman sa Amerika, di ba? Madali ang yun. Tsaka merong sinasabi na Mas liberated. open ang Liberated. liberal Ngayon, lang. ang problema, very emotional ito, tsaka baka love struck. Hindi mo mapigilan. Minsan sabihin mo, huwag kang magpunta ron ng hanggang alas 2 ng umaga. Usually, Pero opposite naandun. ang ginagawa. Oo, naandun. Tapos, sinahanap sa akin minsan ng nanay. Sabi ko, baka naandun sa girlfriend. Umuulan yun, nag-snow. Hindi pupuntahan ko. Ako, pakatukin ko eh. Anak, Kiel, alas 2 na ng umaga, uwi ka na. Oh, nako, ayaw. Mamaya na, alas 2 na hindi ka pwede ka akong matulog dyan, uuwi ka sa bahay ngayon. Pa, sandal, pinuntahan ko. Ano lang naman, hindi naman sa... Kalayo. Malapit lang ka, pwede mo katukin yung ano. Malapit, kinakato ko. Kasi bata eh, about 15 o 16. Ganon din yung babae. Ngayon, dihinatid ko na. Pagkatapos kong maghintay ng matagal. Tapos, telepono na naman. Kausap. Tapos sabi, parang gusto mo pa. Oh, mayroon akong sasabihin niya, samahan mo ako. Kanino? Doon sa girlfriend ko. Ikausap mo na sa telepono. Bakit hindi sa telepono? Sabihin, nagpapasama ka na naman doon. Ang hirap, ang hirap. To the point na sinabi ko, alright, sige gago. Isang kondisyon tayo. Sige, you're free. Kako, huwag ka lang magpapakasal. At huwag mong buntisin. Go ahead, be careful. So, yun ang ginawa ko sa kanya. Pero ang hirap, kasi nag-aalala ka eh. Mapusok eh. Yun ang worry ko rin eh, yung mangyari sa kanila yung nangyari sa akin, yung maaga. Okay, we'll continue this. Narinig natin na sinabi ng mga daddy. Ano naman kaya ang sasabihin ng mga anak? Tingnan natin kung kukontra ang mga anak sa pagbabalik ng sis. Kanina nga, sabi ni daddy, yung parenting, dumating lang yan yung mga, lumalaki na kami. Pero nung bata kami, hindi naman sa pabaya kami, pero do what you want to do. Pero paglaki nyo, pag sa tingin naliligaw na kayo, Doon na siya papasok. Doon papasok. Lucky kami kasi father ko walang bisyo. So nakita namin siya, lumaki kami na hindi namin nakita na yung nagsisigarilyo siya o umuwi ng lasing. Welcome back to Sis. At kung kanina ang kasama natin ay ang puno, ngayon naman ang kasama ko dito ay ang mga bunga. Second child ni Lito Legaspi at Hershey Garcia kasama sa mga new generation of action stars, Zoren Legaspi. At ang first child naman ni Mark Hill and Irene Celebra, teen idol, at ngayon meron na siyang album at music video na ang nag-direct pa. Ang direct namin dito si Lily Ignacio. Siyempre, Gabby Eigenman. Good morning. Pasensya na, medyo injured ang voice ko ngayon. Anyway, first, sabi ng daddy mo kanina, pareho lang daw kayo. Pagdating sa chicks, pareho daw kayo ng style, pareho daw kayong mabenta. Ano ba ang masasabi natin dyan? Well, sa panahon ni daddy noon, mabenta talaga siya. Sa panahon niya, mas mabenta ako. Pero tutusin, pareho kami malambing, pareho kaming galante, karinyoso. So, Chick boy, pareho kayo? Dumating sa buhay Meron kayong ganon. May ganon. Na time. Na time, yeah. Pero Ngayon, okay na. nasa ibang Nasa ibang alapaap na kami. Correct! So, sorry, hindi yun na itatanong ko Okay. sa'yo. Iba naman, sabi ng daddy mo, stricto daw siya. Napapalo daw kayo noon. At kaya siya stricto kasi ayaw niya kayo maging bading. Ano ba yun? Ano nangyari? May fear siyang ganun eh. Ayaw niyang isa sa amin maging ganun nga. So, anyway, buti walang lumabas na ganun sa amin. Mag-aaway pa naman kayo, di ba? At saka, kaya naman kami napapalo dahil lagi kami nag-aaway nung maliliit kami magkakapatid. Puro kayo lalaki, paano ba Oo. naman? Ganun. Siguro ang gulo nun mga lalaki sa isang bahay. Magulo talaga. Ikaw, isa ka bang naughty? Kasi may mga ganun, di ba, sa magkakapatid. Meron yung first child syndrome, meron yung second child. Second child ka eh. So, ang second child daw, more independent, may sariling mundo, ano ba, ganun ka ba talaga? Sino nagsabi niyan? Yan ang findings sa libro, no? Yan ang findings ng mga psychiatrists, mga psychologists, na merong mga syndrome. May first child, yung panganay, leader. Second child, independent. Yung bunso, yun ang attention wants attention all the time. Oh, so ikaw, tama ba na? Tama. Independent naman ako. O, tapos? Tapos, ayun. Ang dami mo sa kakaloka ka. Sarap. Nung bata ba kayo, aware kayo na sikat yung daddy nyo? Na isa siyang artista at pinagkakagulo niyan dito? Kasi you grew up here ba? Here. You just Dito. went to the States for a while.
aware ka na sikat ang daddy mo? Aware ako na artista siya. Pero when I was growing up, meron na siyang sariling negosyo eh. Kaya hindi ko na-experience yung nagsushooting siya. Hindi mo damang-dama Ay, yung na pagka-artista At niya? that time, ano na siya eh, businessman na siya noon eh. Kasi nagbalik lang siya ulit, Oo, no? nagbalik lang. Eh, ikaw, Gabi. Your dad has always been Experience visible. ko talaga. Minsan sumasama ako sa shooting. Oo, nakikita pa kita nung bata pa tayong dalawa. Nakagawa pa ako ng pelikula ng bata pa, 4 years old. Talaga? Join Joined din ako. extra. Oo. So, Anong siguro na-expose feeling ako mo? sa limelight. So, nung bata, I never really imagine myself being an actor as well. Sabi ko, subukan ko rin, pero as a commercial model lang. So, nag-start ako. Since bata ako hanggang 14, 15, nagko-commercial ako. Nag-straight yun. Walang paltos. Yearly meron. Nung pagtungtong ko na 16, wala na. Nagsawa na sa akin mga agency. So, Masyado ka nang overexposed. tinapos ko yung high school. Tapos when I graduated, yun. Saka pinasok yung showbiz. You wanted to talaga. Yeah, eventually. Feeling ko kasi yun ang kinalakihan mo. Parang this is what you know. Parang... It's just a matter of fact na lang. Yung parang Andyan eh, sa God-given talent, sayang. nasa dugo mo naman. Diyos ko, sa kapabal pupunta. Yun na Di nga. ba? Eto, since nga your dad's artista and all that, naisip niyo ba na sana normal dad ka na lang? Or proud ako? Proud. Ikaw proud? Proud. Kasi in spite of his busy schedules, andun pa rin yung pagiging father niya. Yung parenting nandun pa rin eh. Although, kanina nga sabi ni Daddy, yung parenting, dumating lang yan yung mga, lumalaki na kami eh. Pero nung bata kami, hindi naman sa pabaya kami, pero do what you wanna do. Pero paglaki nyo, pag sa tingin naliligaw na kayo, Doon na siya that's the time, papasok. yun, doon siya papasok. Aside from that, yung pagiging father niya, hindi na natalikuran yun. Naalala ko, dinadala ka sa shooting noon, di ba? Oo. Eh, ikaw, proud ka or you'd rather have him as... Well, you know, parang hindi normal din, ano? Oo, lucky kami kasi father ko walang bisyo. So nakita namin siya, lumaki kami na hindi namin nakita na yung nagsisigarilyo siya o umuwi ng lasing. Ano siya, very sports-minded. Early in the morning, nagji-gym na yan. So, doon kami nasanay. Kaya kami... Kaya kayo, ganun din kayo? Oo, ganun din kami. We work out, tapos basketball. So, yun ang nakita ko sa kanya eh. Oo, kaya kaming magkakapatid, naging magkakabarkada kasi lahat nung, ang tawag dito, yung likes namin pare-pareho. Tsaka parang magkakasunod ang mga age Oo. nyo, no? 1 year lang ang gap namin. Sipag, sakit sa matras. 1 year lang. Kawawa yung bago. Anong feeling nyo kapag kino-compare kayo sa mga tatay ninyo? Yan. May disadvantage saka advantages din. Ano, pressure? Pressure, yeah. Parang iniisip nila, kumbaga, third generation na ako eh. So iniisip nila parang sana hindi kaya maging kasing galing na daddy niya o mas magaling pa, yung gano'n. Kaya so yun yung kaya pressure nagawa sa side namin. Parang, subok lang, sige, mapantayan man lang, okay na yun. Pero malampasan, without. Kasi legend na yan. Siya ang legend. Isa siyang legend, your Legend. father. Ako tinatanong ko ng utang na loob sa father ko yung last name na Legaspi. Kasi mas madali pumasok sa amin sa pag-aartista dahil nanggaling yung father namin. So, alam na niya, uy, Legaspi, siguro Oo. anak yan ni ano. So, madali in terms of connections. Kilala niya yung mga director. 6 Kaya, digits ka agad. yun ang First movie. isang advantage pag meron kang father na artista. Yung comparison. Comparison? Nakakompare ka pa sa daddy mo? Well, sometimes, kasi mahirap naman kasi na makompare kami kasi yung father namin, they've been in the business for so many years. Kami siguro wala pa sa kalingkinan nung narating nila. In terms of yung yung long-term na career. Sa panahon ngayon, ang daming artista na aspiring. So, hanggang kailan ba kami? Sila narating nila hanggang gantong age. The comparison active pa is rin. the least of your worries eh. Ang worry niyo kung paano kayo magstay. Oo, kung gaano ka katagal. Diba? Eto, nasa marrying age na kayong dalawa. Ilan taon ka na ba? 23. 23 ka lang? Lang, ano? Mga ganon. Ay, sinukaan. Oy, aminin mo, magkasabayan tayo. Ilan taon ka na? Nauna pa nga ata ako sa'yo. Pero aminin mo yan. O sige na nga, hindi ko na nga itatanong. Basta below 30 naman. Diba? Oo. Okay, fine. O
So, hindi ka pa masyadong marrying age. Pero pwede na. Pwede na. So, halimbawa magkaroon kayo ng anak, yung pagpapalaki ba sa mga anak niyo, katulad na pagpapalaki sa inyo ng daddy niyo? Ako, definitely ganun. Cool. Cool. Parang cool dad yung daddy mo. Barkada eh. Kasi si daddy, may fear kami as a father yung sa daddy ko. No? Pero yung fear na yun, it comes lang yung ano lang eh, hindi lagi, bihira lang yung fear na yun. Kasi playful si daddy eh. So, yun ang gusto ko, yung kaibiganin ko, anak ko, yung barkada. Barkada. Pero may fear pa rin. May fear pa rin, oh. Pero yung barkada talaga yung, para at least hindi siya yung takutin, relax lang siya. Kahit anong gawin mo, talaga iniisip mo, di ba? Naninimpla ka. Si Soren. Hindi ko pa masabi sa ngayon kasi yung mga bata kasi iba-ibang characters eh. So, ibe-base mo yung character nito iba. So, iba yung attack ng relationship mo sa kanya. Yung isa naman, ganito ang personal, iba naman yung attack mo sa kanya. May mga bata na kahit pagsabihan mo ng masasakit na bagay, hindi naapektuhan. Pero mga bata sabihin mo ganyan, sensitive, napapalayo yung loob. So, siguro, depende na lang sa characters ng magiging anak ko. Yung disiplina binigay niya sa inyo. Yung sa amin bagay eh. Kasi atitigas na ulo ninyo. Ganun ba yun? Sa akin bagay kasi mga parang barako na pinakawalan na magugulo eh. Apat ba naman kayong lalaki? Apat kayo, di ba? Apat. Tuwing uwi kami from school, wala na yung mga uniform, nawawala. Sakit lang tayo. Siguro dahil yun talaga. Ay nako, maghaharap-harap umamaya ang mga fathers and sons sa pagbabalik ng sis. Basically oriental looking. Chinita. Yeah, Gob. tsaka petite, gano'n. Gob, ano bang... At magandang paa. Hindi ko na pinapangarap yun. Ano bibigay sa akin ng mahal na Panginoon? Yun lang. Charming, full of sex appeal. Siguro maputi. Siguro, no? Kaibigan niya yun eh. Hindi, pero tama. Nagkaano kami sa paa, kamay. Yun. Paa din. Ang makino. Eyes and nose. Anong klase ng eyes and nose? Sana nakabuka yung mata. We are back at ngayon po kasama na natin lahat sila, lahat ng mga tatay, lahat ng mga anak, paghaharap-harapin na natin sila. Magkaliwanagan na tayong lahat. Magkakabukuhan na kung totoo ba ang sinasabi ng isa't isa. Okay, saan ba usually nagkakasundo ang mga mag-ama? Babae. Babae. Yan. Tama ka, I'm sure. Babae yan. Sumagot ka naman, sorry. Doon, hindi kami nagkakasundo. Ay, magkaiba kayo ng taste, girls. Ha? Magkaiba kayo ng taste, Taste ba girls. pinag-usapan? Ay, ano ba yung pinag-uusapan ng dalawa? Yung pambababae. Ay, Ano siya, konti ako. Ano, inggit ba yon o ano? Hindi. Ano yun eh. Yun ang style niya talaga. Yun ang style. Butit hindi nagmana sa akin. Sino ba ang nabasa dito? Wala. Uy, lahat mga ano, babe. Si Gob. Si Gob. Yan. Manang ba siya sa inyo pagdating sa... Basta wag lang siya manlalaki. Liwanag naman. Bakit lang lalaki? Isa lang naman yun eh. Okay na yun. Ano ba ang type niyo sa babae? Yan na. Sino ba unahin natin? Ang mga fathers o ang mga son? Fathers! Fathers, okay. Fathers. Type niyo sa babae. Ako paa. Paa? Hindi, Mag-iingat. type kasi type ugali. Ugali. Di ba? Sige, sige. Paa, okay. Paa. Tsaka ano? Basically oriental looking. Chinita. Yeah, Si Gob. tsaka petite, gano'n. Gob, ano bang... At magandang paa. Kailangan maganda. Pagkaraniwan lang naman isasagot eh, mapatid. Ay, Diyos ko, syempre yun ang gusto natin. Pero Gob, yung talagang ano, yung honest to goodness, ano ba ang ano niya? Sexy! Ako hindi ko na pinapangarap yun. Ano bibigay sa akin ng mahal na Panginoon? Yun lang. Okay. Grabe. Yung totoo, ah? Charming, Charming. full of sex appeal. Ayan. Yan. Sabihin ng full of sex appeal. Abay, pag tinignan mo mainganyo ka ng kausapin siya, dapitan, ligawan. Diba? Yan yun eh. Kasi kung walang sex appeal, Minsan hindi... maganda, wala namang sex appeal. Oo, yan. Yun ang ayaw nila sa akin. Dapat may it. Dapat gano'n. Yan. Something there. Ayan. Something there. Okay, boys. Okay, boys. Let's start with Soren. Dali, Soren. Ano ba yung tanong? Anong type mo sa babae? Ako alam ko. Siguro maputi. Kaibigan niya yun eh. Hindi, pero tama.
nagkaano kami sa paa, kamay. Yun Paano naman. bakit ano ba meron sa paa at sa kamay? Ewan ko. Siyempre, of course, kailangan malinis ang kuko, di ba? Paano yun? Dapat makatuloy sa mga daliri, dapat malinis ang kuko. Ayaw namin Kailangan maganda eh. Maganda yung Malalo tsura. yung paa, di ba? Kawawa naman. Eh, paano kung hindi sila na-bless with that kind of feet? Kawawa naman sila. Nawala na sila ng ano. Na-fetish lang naman yun, nakakataon lang. Okay. Sige na nga, Gabi. Paa din. Yeah, tsaka Ano ba kilikili kayo? eh. Kilikili. Ganito yan. Dito mo na nakilala. Ganyan. Hi! Kamusta ka naman dyan? Mag-shake hands ka. Maghihirapan pa kayo ng mga razor. Maaaninagan mo na. Pero paa, ultimate ko yung paa. Ah, sige, si Mark. Eyes and nose. Eyes and nose. Ay, Anong klase ng eyes and nose? Sana yung nakabuka yung mata. Oh. Nakabuka. Oh, ito na. Kaya ba matawas ang nose? Oo. Sige na nga. Ako meron. Totoo ba to na ang ama daw ang ano? Ano ba yun? Totoo bang kayo nagbibinag sa inyong mga anak? Kayo nagsasabi, okay anak, it's time, let's go. Ay, totoo. Sa akin, sabi ko, Sino bininyagan? ibang binyag yung sinasabi nila. Ay! Teka, ano bang binyagan na sinasabi natin? Binyag panlalaki? Kumaga sa you teach him to be a man. Ayun na. Hindi. Basta sinasabay-sabay yan eh. Sabay-sabay. Teka, ano ba? Ano bang binyagan na sinasabi natin? Teka, babalikan namin kayo dito Lito. Para sa... Sige. Time then. Let nature takes its course, his course. You don't force it His on me. time, his way, hindi ko pipilit. Pero, nung 16 kaya lagi kitang tinatanong kung tapos na o hindi, di ba? oo. Kung ano? Kung tapos na o hindi. Ano sa akin pala? Wala. Sabi mo, alika, tapusin na. Hindi ko ang tagal. Ang binyag ba sinasabi yung circumcision? Hindi po, hindi po. Yung, First, first- Yung, next step. Intimate meeting daw. Yung first experience. First experience. Sa... Inosente. Hindi ko alam eh, hindi ko alam yun. Mukhang hindi, dahil hindi na talaga makita. Hindi natin in-explain, so malamang hindi. Go! Akala mo yung circle. Hindi, yung sinasabi nila, diretsuhin mo na, yung pagka unang-una yung virginities ng lalaki. Ayun! Oo nga naman. Di ba? Parang Hiya tayo eh. Hiya. ayaw lang nilang sabihin diretsa. Virginity. Ng lalaki, hindi sa babae. Eh, siyempre, tayo naman bilang isang ama, siyempre, gusto natin maging lalaki. Kaya tuturuan mo ako, huwag ka naman huwag ka man lalaki, kailangan lalaki ka. Parang thrill din yung son mo ano na. May thrill ba yun? Kailan ba kayo nabinyagan, mga anak ko? Hindi ko alam. Sa lahat kami eh, late bloomer. Sige na nga. O ito, ano naman ang feeling ng mga ama pag sinabi na ng mga anak na, did you ever, sinabi nyo na ba sa daddy nyo na, Dad, kayo ba ang nagsabi o sila nagsabi sa inyo, anak, ano ba? Pwede mo magsarili ka na, umalis na kayo sa bahay. Magtrabaho na kayo. Or parang, anong feeling? Or kaya, or sila yung mga yung anak feeling mo. independence nila. And that, I want to live on my own, I want to do this, I want to do everything on my own. Ang sinasabi ko lagi, good. Yeah, good. Kasi dapat maging independent sila, hindi sila maging independent sa atin, di ba, Gob? Which is good. Kasi Good for... mga lalaki sila magtatayo ng pamilya. Ganun. Is that why? Well, habang maaga maging independent sila, kahit na malaki maasahan nila sa magulang nila, may magulang katulad ko na hindi ko ibibigay sa yung luho. Ipunin mo at pagtrabahuin mo. Like if I buy you a car, alam ko hindi mo aalagaan yan at binili ko para sa iyo yan. Iba yung pinagpawisan mo, binili mo at aalagaan mo yun. Totoo yan. Totoo, naging effective yun para Di ba? Ay, nalagaan mo yung kotse. Lagi ko tinatakas kotse ni daddy eh. Oo. Pero lagi ako pinapagalitan. Sabi, tama nga, pag nagkaroon ako sarili kong kotse, wala, sarili na talaga. Aalagaan mo talaga. Tama nga naman. Sige nga. Eh, syempre hindi naman naaalis sa relationship ng mag-ama, kahit na mag-ina, nagkakaroon ng differences. Meron kayong mga bagay na hindi pinagkakasundoan, maybe hindi kayo happy with the way they're leading their lives. How do you resolve your problems? Kayo, Gov, kayong dalawa ni Mark. Sagutin mo na muna. Kami ni Papa, actually, pag may problema, nag-uusap-usap. Pag medyo sensitive, kami dalawa na lang mag-uusap. Para i-settle yung problema. So, dapat pinag-uusapan nyo talaga. You communicate whatever problem you have. Eh, Gov, ano ba ang nagiging rason ng hindi nyo pagkakasundo? Normally. Kasi may mga ganyan, di ba? Wala kami experience na gano'n tungkol sa bata.
Di ba? Para sa, pag may problema, kami dalawa mag-uusap, o sabi mo, baka magalit yung nanay mo. Kung ano. Ganon muna, siyempre, i-excuse mo muna yun. Arukin mo muna, kunwari, biruin mo sa ganon. Di ba? Tapos, solve namin kung ayun ang gusto. Ganon. Sa pag-uusap. In my case, baliktad. Baliktad. Siya ang kinakausap ko pag ako may problema. Ang cute. Yeah, kasi he's a good listener. So, mas na-explain ko sa kanya yung, halimbawa, may sa sitwasyon akong hindi maganda o basta may problema, nasasabi ko sa kanya. Ako naman, pag sobrang independent, pag may problema ako, gusto ko ako magsasolve talaga. Pag di ko na kaya, that's the time, I talk to Dad. Pero pag hanggat sa kaya ko pa, Ikaw na lang. Pero basically, sa trabaho lang naman ang trabaho sa lang akin. naman. He talks to me about problems at work, regarding work. Pero in personal life na, that's his. Parang Unless ano, he tells you. discarded Yeah, yun that he would tell me, Eh kayo, Tito Lito. Sasabi ka ba? Problema mo? Hindi. Hindi ka. Pati yung problema ko, hindi ko na sinasabi. Parang kagaya ko ni Gab, na sinusolo ko yung problema ko. Ayokong humingi ng tulong. Pakiramdam ko kasi problema ko yun, hindi ako mandadamay. Kaya sila, hindi nila alam. Sabi nila, hindi nga nila mahuli ugali ko dahil hindi nila alam kailan ako may problema o kailan ako masaya kasi kaya kong itago. Sabi nila lalaki daw, ang hirap maglabas ng mga emosyon sa isa't isa. Ang daming mahirap sa lalaki, di ba? Ang hirap mag-sorry, ang hirap Sorry, labas na- mag-express ng tunay na nararamdaman. No, not really. Hindi, siguro ibang lalaki lang na... Well, si God, ako, tatay ni Gabi. Pwede akong umiyak sa kanya. Pwede niya akong makita umiyak, hindi naman mawawala respeto sa akin. Okay, let's go with the expression of emotions. Oh, so there you go. 3 sons, sabihin nyo na ngayon kung meron kayong sama ng loob. Labas nyo na, sabihin na kay Daddy. Or whatever you have for your fathers at the moment, kung ano man nararamdaman nyo sa mga tatay, parang Dad, ano ba? Kayo, bala kayo. Bahala Gusto ka nyo sa talikod muna kami. Gusto nyo, tatalikod mo lang kami, secret mo na. pero tutusin ako wala. Kasi like unti-unti na na-fulfill yung mga pangarap ko. The same thing, pangarap din ni Daddy. My success is my dad's success as well. So, sa sama ng loob, wala eh. Oo, tell him. Hindi kasi... Sinabi mo na sa akin Sinabi ko yan. na sa kanya. Sasawa na yun sa akin. Sabahan na kayo sa isa't isa. Basically, yung ano mo sa akin, health din eh. Health, Diba? yeah. Yung, Actually, yung ano ko, yung health ni Daddy. yung yun. Oh, I want my dad to live longer, alam mo yun. Pero... Makita niya yung mga apo sana niya maganda sa'yo. yung ano. Maganda yung... There's a Open naman point in kasi time yung na communication get eh. conscious Open of naman it. eh. Oo. Kami, we make sure pag na-feel na namin na we miss each other, nagtatawagan na, kain naman tayo, ganyan, kumpleto kami, puro boys. So, doon, nasasabi na namin yung mga problema, ganito, ganyan, o ano ng balita. Magkakasama kayo. Ganon. Kay Daddy go. Wala. Actually, yung sama ng loob, nung bata pa kami, medyo ngayon, naiintindihan na namin dahil ang sama lang naman ng loob namin sa kanya is yung kulang yung time niya noon sa amin dahil busy siya sa trabaho. Ngayon pa lang namin nare-realize at na-appreciate yung mga ginawa niya noon. So, yun, wala na yun. Mas may time kayo ng isa-isa. Mas may time na ngayon. Tsaka mas naiintindihan namin dahil nung bata kami, dahil nahanap namin yung presence niya, wala siya nagwo-work. Shooting dito, shooting doon. Kaya artista na rin siya ngayon, kaya naiintindihan. Alam na niya kung paano ba talaga ang shooting. Oo. O ngayon naman, baliktarin naman natin. Yung mga daddy, baka mahaba-haba ito. Gusto natin kay Daddy Gov. Yun naman, Daddy Gov, yung mga pwedeng bilin, samahan ng loob, or something na normally hindi nyo masasabi sa kanya. Hindi nga, kasi nga nasabi nga ni Mark na medyo may tampo sila sa akin dahil kulang ang panahon ko nung araw. Kaya wala akong masasabi sa kanila dahil sila nang open sa akin na dapat sila magtampo. Kaya ako naman, talaga rin i-recover ko naman ngayon dahil bilang gobernador, medyo nabawasan ng konting pelikula. Kaya nandito ako araw-araw sa kanila ngayon. Kaya nakakamiss din. Di ba? Ngayon yung nire-rebuild ulit yung ano. Relationship. Correct. Yeah, there's always time for making up also. Kaya sinabi ko, di ba, abang bata madali lang yan eh. Parenting when they're grown up already, when they face the world. I'm sure nung bata pa sila, may mga tampo rin sila sa akin. Although, hindi naman sila lumaki sa akin actually. So I'm sure you have heard, no? Yeah, pero... Ng bata. Pero ngayon, naiintindihan na rin niya. Daling intindihin yun eh. Maintindihin tao ko eh. Parang sa akin, kahit hiwalay parents ko, yung lumaki ako sa isa lang nag-aalaga sa akin, parang it didn't really matter to me. And it turned out well. It turned out, so sana. Turned out well. Thank you. Looks like.
Wala akong sama ng loob sa kanila. Sila ang meron dapat isama ng loob sa akin. Dahil for many years, napabayaan ko sila. Ngayon lamang kami nagkakaroon ng pagkakataong maipakita, yung banding, yung maipakita yung, nandito ako, tatay mo pa rin ako anytime. Kasi, di ba? Naglimayon ako kung saan ako napunta. Mas gumanda ang effect of the pains when they were young. Kasi ngayon, we can reach out to each other. Hindi din para kaming magbarkada. Do you think dahil sa mas bilang mga lalaki, and I'm sure silang tatlong lalaki, mas napagdadaanan nila yung mga emotions nyo at that time. So sa tingin nyo, mas naiintindihan nyo yung mga fathers nyo ngayon. Oo. Pero kasi trabaho. The nature of work It goes with age, I suppose. Kasi sa pagtanda mo na nagiging conscious ka sa mga nangyayari talaga, naiintindihan mo lang. Both son and the parent too. Parang continuous learning. Hindi lang yung mga yung mga anak, pati rin yung mga daddies. Okay, fine. Ayan, nawit ka sa punin nyo kung paano ang bonding ng ating 3 celebrity fathers and sons. Thank you so much. Thank you so much. Sana maulit. Ulit tayo. Sana dahil sa mga sons na naiintindihan nila, nakausap natin ng mga fathers and sons. Sarap nila makausap, Alam mo, iba pala. Iba nga ang bonding ng mga ina at mga babae at saka mami nila, di ba? Oo. Iba rin ang bonding ng ama at ng kanilang mga sons. Kasi may mga bagay-bagay na tayong mga babae hindi natin naiintindihan. Paano na i-explain sa mga anak natin pag tinanong nila tayo na, bakit ganon, mami? At saka siguro kasi nga babae, entirely emotions tayo. Yung, mami, I miss you. Yung mga ganon. Hindi sila ganon. Hindi. Mas iba yung expression nila ng ganon. Ano masasabi mo kay Gov at saka kay Mark? Yan yung classic na yung anak sumusunod sa footsteps ng ama. Kasi into politics din siya. Tapos ngayon, may showbiz career na rin siya. Yun talagang literal. But, it's their support for each other that is so nice. Diba yung si Gova nagdidirect ng pelikula niya. Ay, talaga? Oo. Ay, panalo. Ay, ito si Mark Hill tsaka si Gabby. Parang ang cool-cool ng relasyon nila, no? And if you look at Gabby, alam mo, cool na rin siya. He's a well-rounded kid. Parang he turned out so well, even if he grew up separated with parents, pero look at him. He's so well-rounded. He's so pleasant. He's so grounded. And so with Zoren and Tito Lito Sorry naman. ng Tito Lito. Kakaiba naman yun sa kanila. Kakaiba naman. Kasi si Tito Lito parang Straight to iron down. fist. Parang ganun siya. But it seemed to have worked for the For all boys. of them. For all of them. Kasi 4 boys, you cannot not have an iron fist pag 4 boys. paano kaya yun? Good luck na lang sa Dalawa yung boys. Bakit? Dalawa rin yung boys ko. Pero ikaw boys lang. Oo. Okay. Ikaw may kasamang girls. To sum it all up, all dads, all these dads, binigyan nila ng freedom yung mga anak nila to grow, spread their own wings, make their own mistakes, and learn their own lessons. Tama. Siguro ganyan naman talaga dapat ang pagpapalaki. So, which means, Jenny, huwag ka na mangingialam Huwag kay ako Ariel at sa mga anak. Hindi naman ako nangingialam eh. Hindi pa. Darating ka rin doon. Darating din ako doon. Knowing you, pero nga tsaka pinakikialaman mo eh. Okay. Ito mas lalo. Sige. Anyway, so yan po ang kabuuan ng Sis for today. Sana po nag-enjoy kayo. At nag-enjoy kami at natuto kami sa relasyon ng mga mag-aamang nakasama namin. Correct. Sana rin natuto kayo sa mga amang nandito. Diba? Correct? Okay, so... Yes! Magbabalik kami sa susunod na edition ng Sis! Sis would like to thank Bambi Fuentes for our hair and makeup, Mossimo, FNH Folded and Hung, Wayless Center, Adidas, Chloe for our eyewear, Optical Works, BR Chua Enterprises, 680 Home Appliances, Durastar, La Germania, Human for my clothes, Salon de Manila, Janelyn Shoes, Under the Sea Pet Shop, and Union Square. Hindi ako stage father, Hindi naman. Pero yung CD ni Ayun na! Yes. It's out in the market. Out in the market. First album under Songbird. Songbird Music. Released through Viva. Ayan. MTV na si Direk Louie Pong. Yes, MTV ko. Sunday, papakita. Yes. Pero sana akong message. Ano po yun? Kung ano man ang relasyon ng mga magulang at anak sa OGs, isipin ninyo na tatay ninyo yan, hindi nyo may tatapon yan. Anak ninyo yan, dapat ninyo alagaan. So
ano man ang sitwasyon ninyo, there must be love within the family. Ayun na. Correct. Love talaga. At on that note. Kaya loving ang album ko. Okay. Tama ito, sis.